Hello guys, good morning, welcome to my channel and it's me again, ang inyong chismosong kaalda vlogger. So gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat na walang sawang tumatangkilik, nanonood, sumusuport at sumusubaybay ng aking mga content araw-araw dito sa aking YouTube channel. So thank you so much for your love and support na binibigay, especially sa oras na nilalaan ninyo para manood dito sa channel ko. So wag niyo yung babaktawan o lalaktawan tong aking content ngayong araw. I'm sure na hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo to mula umpisa hanggang hulihan. And syempre, wag ninyong i-skip yung mga segments dito, okay? Dahil very interesting to at hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo to. Okay? So eto na, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Ito pa lang si Alden at si Sakang or si Catherine pangangaralan sa pararangalan sa gawad sa FAMAS bilang gawad urian ata to, bilang most loved team. Teka lang, let me check kung sino dapat pangaralan ng best love team of the year. Di ba kaputok. Ito lang ba't kaputukan ng Katnil at kaputukan ng Aldab? Wala akong naririnig na ganyan. Wala akong nababalita na ganyan, di ba? Sila dapat may kanya-kanya pa silang partner. Sila dapat yung tanghaling most loved team of the year. Hindi yung pinaghiwalay ninyo at pinagdikit ninyo yung dalawang pinanggalingan or nanggaling na sa love team na si Alden at si Sakang. So, ewan ko lang kakaprasa pa lang sila nag-movie para nung 2019 pa lang sila nagka-movie, tapos papangalalan nyo na agad bilang most love team of the year. Teka, magising nga kayo sa katotohanan kung sino dapat ang pangangaralan ninyo. So ito na guys, watch this. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo ng bongbo. So ito na guys, watch this. At kung nakita nyo na ngayong recap, so once again, si TTO sa may-ari ng mga photos and videos na nilalabas ko. Thank you talaga, kasi kung hindi dahil sa inyo, wala ako dito sa kinalalagyan ko ngayon. And syempre sa mga sources ko na pinapayagan akong ilabas ang mga katotohanan patungkol kay Maine at Alden and patungkol sa mga issues na lumalaganap at agad-agad natin silang babasagin. So ito na, tara na, magbasag na tayo ng bonggang bongga. Gaya nga nung sinabi ko kanina, wait lang magising nga kayo sa katotohanan na ba't ninyo papangaralan or ba't ninyo pararangalan ang isang love team na pilit ninyong ginawa dahil sa isang movie lamang na pumutok ng bonggang bongga. Noon talaga ipuputok yun. Ewan ko lang ngayon, diba, dahil nga niremake, dahil balita ko yung mga niremake nagpa-flop. Iba siguro pagka original love team ang gumawa, agad na susuportahan at hindi magpa-flop. Di kagaya ng iba, di ba, na nire-remake nga. Tignan niyo naman, medyo nakakasawa ng panoorin at nakakasawa ng makinig ng ganong mga pagkanta ni remake. Diba, parang nakakasawa na. Nakakasawa na rin tong movie na ito. Akala ninyo ipopromote namin, asa kayo, diba? At ito, balik tayo sa sa love team of the year. Teka lang let me remind you something na ba't ninyo pinangaralan yan? Samantalang may mga kapartner sila noong araw na talagang
tinagurian or dapat talagang taguriang most love team of the year. Hindi na love team of the year, love team of the decade. Teka lang, kakapraso pa lang yung pelikula ng Saklin na ha. Wala pa silang masyadong napapatunayan. Iba guys, iba pagka-obvious ang gumawa, talagang sure na sure ball panalo yan kahit na sabihin ninyong putok sa buho ang love team na pinagagagawa nila, 'di ba? Ito lang ha, ba't nung panahon ng KN pati ng AD love team, 'di ba, parang wala naman akong nabalita na ganyan, 'di ba? Maraming awards ang KN pati AD love team nung ano pa sila, magkaka-love team pa sila. Pero tignan nyo naman nung mga nalagay na sila sa totoong buhay, biglang na ano na sila, bigla na silang nanahimik at bigla na silang nag-goodbye sa kanya-kanya nilang ka-love team. Syempre off-cam na sila, Daniel at Maine, 'di ba? Off-cam na yung kanya-kanya nilang partners, kasi mag-aasawa na sila sa totoong buhay. Pero tong Kathleen, wait lang, gisingin ko lang kayo sa katotohanan na walang Kathleen sa totoong buhay, okay? Kaya yung mga awards na yan, parang gawa-gawa lamang yan ng mga tao dito sa showbiz, no? Gawa-gawa lamang yan. Syempre, iba talaga guys pagka mahika ang abyas, 'di ba? Gamitan nila ng team na salamang kayang awards na yan, ay naku, talagang gagamitan talaga yan nila ng bonggang-bongga, 'di ba? Ako na mismo nagpapatunay diyan at ako na mismo ang nagpo-pruweba diyan na talagang gawa-gawa lamang nila yan. At hindi naman totoong awards yan, 'di ba? 'Di ba? Ano yan, naungusan pa nila ibang deserving. Ito, 'di ba? At palbasa, nag-iisang alaga, nag-iisang alas ng abyas ang babaeng yan. Kaya todo push, todo gamit kay Tisoy para lang sabihin na bumabango pa ang pangalan niya, para sabihin nilang relevant pa yung alaga nila kahit hindi naman na totoo, 'di ba? Kahit hindi naman na kapani-paniwalang relevant pa siya, baka irrelevant, 'di ba? Ibig sabihin nun, laos na yung alaganin nyo, manahimik na kayo ng bonggang-bongga sa mga pinagsasabi ninyo, 'di ba? At ito lang, no, nakakapagtaka lang, ha? Tatagurian ninyong most love team yung isang yung isang love team na talagang, or isang pinipilit or isang ipinilit na love team, porket wala na silang love team, pinagpipilitan sila, di yan, dahil sa kapipilit ninyo, sa pilitan ding nanalo ng awards. Well, at eto, ba't siya nanalo bilang best actress? Dapat diba si MRD dapat ang nanalo ng best actress, kasi siya mas deserve niya, kasi mas matagal na siya sa industriya kaysa dito sa putok sa buho na dating negrang babae na ito, 'di ba? Alam mo, lahat ng nakuha niyang awards, this famous, hindi niya deserve, kasi nang halatang ginagamit siya or halatang nanggagamit siya ng tao. At saka yung mga lumalabas na photos dito sa social media ng KD, wag ninyong paniniwalaan, 'di ba? Pag naniwala kayo, mga tanga kayo, 'di ba? Pagka naniniwala kayo, di naniniwala kayo.
um, wala naman sa pilitan yan eh. Eh di kung ayaw ninyo sa Aldab, ayaw ninyo sa Katniel, eh di respect. Ayaw din namin sa pelikulang gagawin ninyo. Kala nyo ba sa 10 lang ang susuportan niyang ano na yan, Hello Love Again na yan, na talagang ipapalabas na sa sinehan nitong or darating nitong November 14, 2024. Diba? Tamang tama sa Halloween guys. Kasi November is Halloween day or araw ng mga patay. So, bago tayo magpaalam ha mga ka-ADN, ano lang ako, aware muna ako sa mga kabataan na nahihilig sa sugal. So, paulit-ulit kong sasabihin to huwag ninyong tatangkilikin ang mga vloggers na nagpo-promote ng sugal. Okay, gaya na lamang ng Bingo Plus, Casino Plus, Marina Plus, Stairs, Tong It's Go, Masaya Game, at kung ano-ano pang sugal na legit na kumikita ka ng pera dyan, pero sana sa malinis na paraan lamang kayo kikita ng bonggang-bongga ng ganyang mga pera, ganyang mga salapi. Okay, wag ninyong gagamitin, wag ninyong sisirain ang kinabukasan ninyo para lamang dyan sa mga laro na yan ha. So bye na mga ka-ADN, have a nice day, keep safe and God bless. I love you all, bye.